Hindi po natin nalalaman kung ano yung buhay ng bawat isa sa atin. Hindi natin nalalaman kung anong problema ang meron sa atin. At hindi rin po natin nalalaman kung ano yung maaaring mangyari sa atin sa bawat galaw, sa bawat ginagawa sa pag-araw-araw po natin pamumuhay. So narito po kami mga kaibigan, mga kapatid, upang magbigay ng babala at magbigay din po ng pag-asa para sa bawat isa. Hindi po kami naparito, kundi para manghingi ng anumang halaga o manghingi ng anumang klaseng bagay o offering sa aming maglilingkod. Kundi pagkakaloob po namin ito ng libre at wala pong bayad. So, we are the volunteers of 7 Man na nagbibigay ng pag-asa at babala sa bawat isa sa atin sa pamamagitan po ng bus preaching at sa pagbibigay ng mensahe sa mga public market. So, ito po ay panawagan sa bawat isa po sa atin na narito sa sanlibutan. Na panawagan na bagamat tayo po ay namamatay, bagamat ang ating pong katawan ay mayroong kasiraan, darating po ang panahon na yung katawan na may kasiraan ay babaguhin po ng ating pong Panginoon. According to Corinthians, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pong Panginoon ay bababa sa alapaam. At sa isa't mata, ang lahat ng mga nangabubuhay ay babaguhin ng ating pong Panginoon. So, ang lahat po pala ay babaguhin, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit, according to John chapter 3, verse 6, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who believe it in Him should not perish but have an eternal life. For those, para sa mga taong naniniwala, para sa taong nananampalataya at iniibig ang Panginoon, ang buhay na walang hanggan na ipagkakaloob po sa bawat isa sa atin. So narito po ang mensahe ng Panginoon. Panawagan po para sa bawat isa sa atin na kailangan nating sampalatayan at ibigin ang ating pong Panginoon. Bagamat tayo po ay nagkakasala, bagamat tayo po ay patuloy na nasa kadiliman, kagaya ng sinabi sa Romans chapter 6, verse 26, na sapagkat ang lahat ay nagkasala, ngunit bumaba si Kristo para pagbayaran ng lahat ng kasalanan. Maraming bababa naman dyan sa Kaya nandiyan malapit. po yung pag-ibig niya sa John 3:16 na sinasabi niya na ibig niya ang lahat ng mga nasa sanlibutan. Lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Para sa ikalawa niyang pagbarito, ang lahat ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, nalulungkot ang Panginoon kapag ang bawat isa sa atin ay lumalayo po sa Kanyang pag-ibig. Ang ating pong Panginoon ay nalulungkot kapag lumalayo tayo sa Kanyang presensya. Ang Panginoon ay nalulungkot kapag mas iniibig natin ang gawain ng sanlibutan kaysa magbasa ng Kanyang pong kasulatan. Nalulungkot ang ating pong Panginoon kapag may mga bagay na hindi po tayo nagre-rely sa Kanya. Sa mga bagay na hindi po natin ipinag-pray sa Kanya. Sapagkat ang ating pong Panginoon ay sobrang maibigin. Ang ating pong Panginoon ay sobrang lapit sa bawat isa sa atin. Kaya ayaw niya pong nahihiwalay siya sa Kanya pong mga anak. Ganun po ang pag-ibig ng ating pong Panginoon sa ating, sapagkat ang Panginoon ang naglalang sa bawat sa atin. Kaya nga sabi sa John 14, verse 1-3, huwag magulumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sasabihin ko sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ko ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking
sarili. Upang kung saan ako naroon, kayo din naman ay tumuon. Ganun po tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Ano ho? Siya po ay bumaba sa lupa, namatay, nabuhay matapos ang ikatlong araw, and after niyang bumalik sa kanyang mga disipulo after mabuhay, umakyat siya sa langit, para daw ano po? Para daw po ipaghanda tayo ng dakong nalalagyan. Sapagkat ayaw ni Kristo na lumalayo po tayo sa kanyang presensya. Ang gusto niya, nasa paligid lang tayo niya. Ang gusto ng Panginoon ay makasama ang bawat isa, kagaya nila Eva at Adan, sa lugar po kung saan sila nabuhay, sa garden. Ang bawat isa po sa atin ay may pag-asa na tumira sa langit na bayan. According to Revelation, ng 1,000 taon. After 1,000 years, bababa po tayo upang manirahan sa bago pong Jerusalem na ginawa at itinatag ng ating pong Panginoon sa lahat ng mga naniwala at umibig po sa kanyang pangalan. So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, ang pag-asa po sa ating buhay ay si Kristo. Na bagamat tayo po'y nagkakasala, ngunit patuloy tayong iniibig ng isang nagkatawang tao at iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos upang mamatay sa atin at pagbayaran ang lahat po ng pagkakasala natin. So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, namimiss na tayo ng ating Panginoon. Inaantay na lang po ang bawat isa sa atin na magsisi. Inaantay na lang po ang bawat isa sa atin na tumalikod sa mga kasalanan para muli na pong bumalik ang ating pong Panginoon at magsama-sama po tayong lahat sa langit na bayan na Kanya pong itinalaga para sa bawat isa sa atin. So, ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos na nasa langit, nakadungo po sa bawat isa sa atin. Kasi nasabi sa bawat isa sa atin na muli tayong bumalik upang makasama natin siya. At muli may pagkaloob sa atin ang kanya pong presensya. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, bagamat ang ating pong Panginoon ay hindi natin nakikita, ngunit patuloy na ipinagkakaloob niya ang kanyang presensya. Patuloy niyang ipinagkakaloob ang kanyang pag-ibig. Patuloy niyang ipinagkakaloob sa bawat isang banal na espiritu para ang lahat po ng mga nagkakasala ay ganun po tayo maibig ng ating pong Panginoon na bagamat siya po ay nag-suffer dito sa lupa. Ano po? Siya po ay nag-suffer dito sa lupa upang pagbayaran yung atin pong mga kasalanan. At sabi nga dito, at siya'y namatay dahil sa lahat upang ang nangabubuhay ay huwag lang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa nangamatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Alam niyo po, mga kapatid ng mensahe ko. Kaya bagamat siya'y namatay, Dito, siya share. po ay nabuhay. Sabi ni Lemon. Kaya tayo pong lahat ay hinihingan ng ating pong Panginoon. Hinihingan ng Ay, Panginoon na kayo. na ating itaas, Ay, ating tagilid lang, ma'am. sampahin, ating italaga ang ating mga sarili sa namatay Hop. at muling nabuhay para po sa ating mga Yes. kasalanan. Para po sa mga bumaba, ingat po tayo, nawa pagpalain po tayo ng Sige ating pa. Panginoon. Mga kaibigan, pagpatuloy po, according to 1 Corinthians chapter 15, verse 4, ang sabi niya, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa kasulatan. Ako, ay ba ito? Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang aking namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan. Pwede po ba, kaibigan, mga kapatid? Ang ating pong patuloy na pagkakasala, ang ating pong Panginoon ay nagtulong. Ang ating pong pagkakasala, mga sumasamba at sumasampalataya at umikinig sa Kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko po, para po sa mga bumaba, ingat po tayo, nawa po ang patuloy tayong pagpalain ng ating pong Tingin lang sa kanan ha, baka may motor. Ayan mga kaibigan, mga kapatid, gusto ko pong ipagpatuloy ito
At gusto ko pong bigyan ng pagkakataon ng aking pong kasama na mga minamahal naming mga pasahero. Ang aming po pagbabahagi ng salita ng ating pong mahal na Diyos ay isang pong pagpapaalala na tayo ay mahal ng Diyos. Tayo hindi niya iiwanan o pabayaan kung anuman ang mangyayari dito sa liputan ito. Patuloy po tayong mananalig at mananampalataya sa ating pong mahal na Diyos. At alam naman po natin mga kaibigan at mga kapatid, na ang sanlibutan na ating pong kinabubuhayan ngayon, ito po ay tinatawag ng iba na hindi na po nare-repair o nababago. Ito po ay patuloy na pagkahamag at pagkaparaparaan. At ang ating alamang po pag-asa mga kaibigan at mga kapatid po ay kanya pong babalikan. Tulad po na sinabi ni Mark Yudas na miss na po tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Tayo ay hinihintay niya ng ating pong pagbabalik sa kanyang loob sa pamagitan po ng ating pong pagpapasakop sa ating pong mga sarili sa kanyang pong mga salita. Ang kanyang pong mga salita patuloy po nating naririnig kahit saan tayo po ay nakapakinig ng mga salita ng ating pong Panginoon sa mga Facebook, sa mga internet o saan man. Ibig sabihin po mga kaibigan at mga kapatid, ginagamit lamang po ng Panginoon ang lahat ng pamamaraan upang ang lahat ng mga tao ay makarinig ng kanyang pong mga pabalita, mga salita upang mahadla sa nalalapit na pagbabalik ng ating pong mahal na Diyos. Kaya kahit saan po kayo napaparoon, kayo may napupunta sa mga palengke, kayo may napupunta sa mga loob ng mga bus o kaya sa anumang lugar, kayo man ay nasa pagtingin ng inyong pong mga Facebook o kaya saan mga platform ng technology, inyo pong nakikita ang mga pangangaral ng salita po ng Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin lamang po niyan mga kaibigan at mga kapatid, ang Diyos ay nanawagan sa bawat isa sa inyo, sa ating lahat, na tayo po ay magpasakop, magbalik loob sa ating pong mahal na Diyos. Kaya salamat po sa lahat pong nakatanggap ng mga pamphlets na amin pong pinamahagi. Nandiyan po ang mga contact at mga karagdagang pag-aaral. Maaari po ninyong saliksikin ang banal na kasulatan sa pamagitan po ng mga television, radio na nakalagay po dyan sa inyong pong mga pamphlets na tinanggap. Nandiyan po ang Adventist World Radio. Nandiyan din po ang Home Channel Philippines. Ayan po inyong makikita sa mga pamphlets. At sa mga gusto pong sumunod sa ating pong Facebook, nandiyan po ang Jewel Sharing Hope, Prosperity Ministry. Inyo pong makikita dyan. At matatagpuan po. Ingat po kayo. Ayan po mga kaibigan at mga kapatid. Muli, salamat po sa ating pong Panginoon sa malayang pakikinig po natin ng kanya pong mga salita. At ang aming pong dalangin, tayong lahat sa pong maghapon sa araw na ito, patuloy pong iingatan ng ating pong mahal na Diyos. Tayo pong lahat ay ligtas sa lahat po ng uri ng kapamakan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa inyo pong mga salita na siya pong nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang lalo kami magkaroon po ng pag-asa sa aming mga buhay dito sa liputan ito. Magbanal, tunay ang inyong pong pag-ibig, hindi niyo po kami iwanan, pabayaan sa mga panahon na mahirap po Diyos. Ito po ang aming dalangin, ingatan lahat naming